Hello guys, what's up? Good morning sa inyong lahat. Andito ako ulit, nagbabalik. Gagawa tayo ulit ng another video para dito makita nyo kung ano yung buhay ko bilang isang movie rider guys. Tara! Ayan guys, alas 5 na ngayon ng hapon. Magre-ready na tayo ngayon para mag-umpisa dito sa biyahe natin. Mag-movie na tayo. Samahan nyo ako guys kung paano ako mag-prepare. Syempre guys, pagdating natin ng galing palengke, unang-una natin gagawin, maliligo. Para syempre hindi nakakahiya sa pasahero. Yan guys, nakaligo na ako niyan, mukha lang hindi. Yan syempre, tamang toothbrush para lagi tayong fresh breath kahit naka-helmet. Tapos syempre, bihis na. Yan, tamang bihis. Kailangan natin magdoble ng t-shirt. Kasi pagpapawisan tayo ng husto, nakakahiya pag nangamoy pawis. And guys, tamang suot lang ng gloves. Yan, kailangan yan para habang nagmamaneho. Ang target nga pala natin ito guys is maka 1K lang tayo since half day lang tayo. Kasama na dun yung pangkain, gasolina, tsaka yung pang top up. Pasensya na, medyo makalat yung bahay, nakakahiya. Pag alis ko dyan, naglilinis naman dyan yung bata guys. Ayan guys, yung helmet ng pasahero, yan guys, bagong laban na yan. Intercom na rin para makapag-usap kami ng maayos. Para syempre alam ko kung ano yung gusto niyan sabihin. Ayan guys, syempre yung helmet natin, bagong laban na rin yan para mas swabe yung biyahe natin. Bago yung GoPro, tsaka yan, yung intercom. Syempre bagong utang sa Bombay. Yan, syempre bago tayo umalis, hindi ko pwede kalimutan yung legendary tubigan ko guys. Yan, medyo mataas nga pala yung hagdan namin. Sana makarami tayo ngayon, tapos mga galanting pasahero para malaki-laki yung kitain natin. Yan guys, alis na pala ako, nakalimutan kong isarado yung pinto. Ang angas ko dyan, kala mo talaga hindi ako yung nag-setup ng camera, kunyari hindi nakikita. Yan nga pala yung motor natin guys, yan na rin yung plate number. Pagka nag-book kayo tas nakita nyo yan yung plate number guys, kasi hindi nakikita yung mukha ko. Kasi naka full face mask ako tapos may helmet pa, kaya hindi talaga ako makikilala guys. Kaya yan guys, aalis na tayo. Yan, saktong sakto yan. Pagka start ko ng motor, binuksan ko na rin yung app. Yan, paglabas ko niyan may nag-book na kaagad sa akin, so larga na tayo kaagad. Paggabi na rin pala yan guys, mga alas 6 pasado na rin kasi yan. Okay nga din yung unang book natin guys, kasi kahit papano mabait si ma'am. Malaki yung binigay niyang tip, 50 pesos guys, napakalaki na nun para sa aming mga rider. Ayan guys, siguro mga naka-4 na book na ako niyan nung time na yan. Syempre hindi natin napapansin, ginutom na tayo habang nagda-drive. 10 PM na yan guys, so nakaramdam na ako ng gutom, kaya break time muna tayo. Yan, syempre alam nyo na 7-Eleven, takbuhan. Kung wala man ako magandang kainan na madaanan, matik 7-Eleven agad yan guys. Syempre yan, didiretso tayo dito sa paborito kong siopaw. So mga 50 plus lang yan guys, malaki na, mabubusog na ako niyan. Yan lang sapat na. Hindi na natin kailangan kumuha ng drinks kasi lagi kong dala yung legendary tubigan ko. Hindi na rin pala ako kumuha ng mga soft drinks at saka mga juice guys, kasi bata pa lang ako. Hindi na talaga ako mahilig sa mga ganyan. Hindi ko na masyadong kinuhaan itong pagkain guys, kasi masyadong mahaba yung video na yan, kaya kinat ko na rin siya kaagad. Itong 7-Eleven pala guys, sa Pasay branch pala yan. So depende kung saan ako mapadpad. Yan ang hirap bilang isang rider, kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga bookings, tapos ikaw lang din mag-isa. Wala kang kaibigan, wala kang kasama, tanging baon mo lang, sarili mo lang talaga. Yan, tapos na tayo kumain guys, so kukuha na lang tayo ng mga 2 bookings niyan, tapos diretso uwi na kasi mga 10 PM na yan. So mga 12 kasi uwi na ako. Yung gabi na yan guys, so naka 800 lang ako niyan. Kung ibabawas pa natin yung gasolina tsaka yung mga top up, siguro malinis na doon 500 pesos. Napakahirap guys, kasi tuwing kinakausap ko yung sarili ko nung bata pa ako, bakit hinayaan ko yung sarili ko na mag-enjoy na lang, na
pagpaliban na lang yung pag-aaral. Kahit kaya kong magtrabaho noon habang nag-aaral guys, hindi ko ginawa kasi iniisip ko bata pa naman ako. Sana pala pinaglaban ko na lang yung pag-aaral ko noon tapos habang nagtatrabaho, kasi saglit lang yun guys, ilang taon lang pagka-graduate mo, ilang taong sakripisyo lang yun guys, tapos napakalaking ginhawa na noon, panghabang buhay na. Kaya kayo kung pinag-aaral kayo ng magulang nyo guys, mag-aral kayong mabuti, huwag nyong sayangin. Ako nagsasabi sa inyo, napakahirap dito. Totoo nga yung sinabi nila na nasa huli lang talaga yung pagsisisi. Dito sa edad namin guys, mga nasa 30 pataas na, ginagawa na lang namin yung mga trabaho hanggat kaya namin. Kahit hindi namin gusto, kailangan gawin. Ayun, tapos na pala yung biyahe natin, so nakauwi na ako. Salamat sa mga nanood guys, mabuhay kayo.